Bago natin ipagpatuloy ang kwento, gusto ko lang magpasalamat sa suporta po ninyo at sa pagsubaybay, dahil nakamit na natin ang 2,000 subscriber. At shoutout sa inyo. Pasensya na kung hindi ko nasama ang iba, babawi ako sa next upload natin shoutout ko kayo. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, ikaw ay mag-subscribe na at huwag kalimutang mag-like and share, at mag-iwan ng comment sa ating video. Maraming salamat po. Ituloy na natin ang kwento. Sinabi sa kanya ni Kim na kung siya ay mananalo sa succession race, kailangan niya ng 3 bagay. Una ang background. Nawala na siya sa aspetong ito, tulad noon, ang kanyang kapatid ay gumagawa ng magandang koneksyon sa mga makapangyarihang tao, ganoon din ang ginagawa niya na nakikihalubilo sa mga basurang tao mula sa Red Light District. Ang pangalawa ay ang reputasyon, na nawawala rin, dahil si Chang ay karaniwang kilala bilang asshole ng Desan. Pero at least, may ability. Wala na rin siyang pag-asa rito, dahil napatunayan na ng kanyang kapatid ang kanyang halaga sa pamamagitan ng mga nagawa sa negosyo habang siya ay nasa labas na umiinom at nagkikipag-party. Ngunit simula ngayon, babaguhin nila ang 3 bagay na iyon sa kanya, simula sa background. Sinabi ni Kim na hindi katulad sa kapatid niya na magpapakasal din sa isang prestihiyosong pamilya o makakuha ng authority kahit kanino man, kaya kailangan nilang mag-think out of the box. Kailangan nilang ihiwalay ang kanyang kapatid na si Chang Sok sa kanyang asawa. Kapag ang suporta ng kanyang asawa, na gumaganap na isang mahalagang papel sa kanyang background, ay mawala. Doon na siya magsisimula, parang kagaya dati, sa loob ng opisina, humingi ng paumanhin si Chang Sok sa kanyang ama, si Gong Yongjin, ang chairman ng kumpanya. Tinawag niyang kaawa-awa si Chang Sok, sinabi na nakipag-ugnayan na siya sa kanyang biyenan at sinabi na bibigyan niya ng leksyon ang kanyang anak para hindi ito mauwi sa hiwalayan. Gayun din, sinabi ng kanyang asawa na siya ay lalayo muna saglit, at gustong makita niya kung paano siya makakabawi sa kanya. Sinubukan ulit ni Chang Sok na humingi ng paumanhin, na naging dahilan ng pagkabigla ng kanyang ama, na sinabi na sa kanya na binalaan siya na kapag makikipaglaro siya sa ibang babae, babagsak ang kanilang pamilya. Kung maglalaro man siya ng ganoon, dapat ay single man siya, tulad ni Chang. Lumipat siya sa kanyang kaso, nagtatanong kung bakit siya nasa isang istasyon ng pulisya kamakailan. Iniisip niya na ipaglalaban ni Chang na siya ay inosente, tulad ng dati. Bumalik sa talakayan ni Kim at Chang, iniisip niya na ang tanging bagay na kailangan niyang gawin ay hanapin ang mga pagkakamali ng kanyang kapatid at ituro ang mga ito sa kanyang ama, tiyak na madi-disappoint ang ama. Ngunit sinabi ni Kim na ito ay isang masamang ideya. Nakita natin na habang siya ay nakomatos, nakarinig siya ng isang dokumentaryo tungkol kay Myungjin kung saan sinabi nito na alam niya ang binabalak ng bunsong kapatid laban sa kanyang kuya, ngunit hindi niya tinihil ito. Iniisip ito ni Kim. Hindi inuuna ni Myungjin ang malinis na pag-uugali kapag pumipili ng kapalit, kaya kahit na ang kapalit ay immoral ang pribadong buhay, gusto niya ang isang taong maaaring mag-ambag sa kumpanya. Kaya't kahit na ituro ni Chang ang mga pagkakamali ng kanyang kapatid, hindi matitinag ang kanyang puso. Kailangang ipakita ni Chang ang attitude ng pagiging charmer, dapat niyang patunayan na nagbago na siya. At sa gayon, sinabi sa kanya ni Kim ang plano. Sa opisina, humingi ng tawad si Chang. Ito ang dahilan ng pagtataka ng kanyang ama at kapatid. Sinabi ni Chang na iisipin niya ang kanyang posisyon bago siya kumilos. Sinabihan din ng kanyang ama para mapag-alitan pa ang kanyang kapatid sa ginawa niyang pangangaliwa. Nakangiti ang ama, na sinasabi na hindi niya kasalanan ang away sa unang palang, ngunit ginawa niya ang kanyang best na maiwasan ang away. At inaasikaso niya ang problema ng mag-isa. Proud siya sa kanya. Sa labas ng opisina, binalaan ni Chang Sok ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, sinabing mahahanap niya ang taong nagsabi sa kanya tungkol sa hotel kung saan siya nakikipagrelasyon. At kapag ginawa niya, papatayin niya ang taong iyon. Ngunit si Chang ay hindi nakikinig, habang paulit-ulit niyang inuulit ang mga salitang sinabi sa kanya ng kanyang ama. Ang kanyang ama, na palaging mahigpit na kumilos at hindi nagpapakita ng labis na pagmamahal sa kanila, ay sa wakas ay kinikilala na siya. Tinapok pa siya nito sa balikat. Ang ganitong uring bagay ay dapat na patuloy na mangyayari mula ngayon. Hinatid ni Chang si Kim pauwi, pinasalamatan siya sa payo na nakakuha ng atensyon ng kanyang ama. Tinatanong din niya kung ano ang dapat pa niyang gawin para maging chairman.
Pinakalma siya ni Kim, sinabing nanalo lang sila sa unang laban, at para maging chairman, kailangan pa niyang ipanalo ang dalawang bagay. Siya ay may mga plano, ngunit ang mga ito ay mahirap isagawa sa ngayon. Sinabi niya na mula ngayon, dapat sumali si Chang sa kumpanya bilang isang menor de edad na empleyado at matuto kung paano gumagana ang lahat ng bagay, dadating ang pagpaplano pagdating ng tamang panahon. Sa una ay nag-aalangan si Chang, ngunit ngumiti at sinabing gagawin niya ang anumang sabihin ni Kim. Sinabi niya na may isa pang bagay. Magtutulungan sila dahil may gusto sila mula sa isa't isa, kaya sa pagtulong kay Chang, pinagbigyan siya nito ng kahilingan. Sinasabi sa kanya na humingi ng kahit ano, walang hindi kayang gawin para sa kanya. Sinabi ni Kim na gusto niyang siya'y nasa pangangalaga niya. At makikita natin sa araw ng review committee, na sinampal ng ina ni Jung na si Sonja, si Chul dahil ayaw niyang mapa-drop out si Kim. Iniisip niya kung ano ang maaari niyang gawin, at nakausap na niya dito tungkol si Kim, ngunit hindi siya natinag, hindi siya humingi ng tawad sa ginawa niya. Sinabi ni Kim, gamitin na lang ang utak niya at humanap ng solusyon. Dapat niyang maunawaan na kung mamamatay si Kim, mamamatay din siya, kaya binati niya ito ng good luck habang umalis. Si Chul ay nasa kanyang huling desisyon, ano ang dapat niyang gawin? Nagsimula na ang meeting, at sinabi ng principal na ipapaliwanag ni Chul ang nangyari. Tumayo siya at sumigaw na malinaw ang kasong ito, ang mga bully ng paaralang ito, kasama si Jung, na sinimulan ang panggugulo sa mga kaklase nila. Ito ay isang walang katotohanan na kaso kung saan ang umatake ay tinratong biktima. Nakita natin na dumating si Chang bilang legal na tagapag-alaga ni Kim, ito na siguro ang pabor na hinihingi niya sa kanya. Nagulat si Chul, iniisip na mas marami siyang pera kaysa sa pamilya ni Jung. Siya lang ang nakakaalam kung sino talaga si Chang, kaya dapat lumipat siya ng papanigan. Nagulat ang principal sa kanyang mga sinabi na dapat niyang sabihin sa kanila ang eksaktong nangyari para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sinabi ni Chul na sa loob ng mahabang panahon, nakakatanggap siya ng mga ulat tungkol sa panggigipit ng grupo ni Park sa kanilang kapwa mga mag-aaral. Noong una, sinubukan niyang pag-alitan ang mga ito na huwag gawin ang mga ganoong bagay, ngunit habang lumilipas ang panahon, ang kanilang pang-aabuso ay lumala. Ilang araw na ang nakalipas, binubuli ni Park ang isa pang estudyante. Si Lee, at si Kim, na nandoon, ay pinatigil sila. Sinubukan niyang pigilan ang mga ito na may malinis na intensyon, ngunit tinawag ni Park ang kanyang mga kaibigan at nagsimulang magbanta kay Kim, na walang choice kundi ipagtanggol ang sarili. Alam niyang samobra ang ginawa ni Kim, pero sa kaalaman na meron sila, kung siya lang ang paparusahan, sila ay lalaking hindi pinapansin ang pambubuli sa paaralan. Sinabi ng punong guro na hindi ito ang kanilang pinag-uusapan, ito ay tungkol sa kung paano ni Kim napadala ang 4 na tao sa ospital sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng paaralang ito. At ang impormasyon tungkol sa pambubuli ay hindi kumpirmado at walang kinalaman sa paksa. Sa kabilang banda, kung ano man ang dahilan ni Kim, hindi matatanggap na ito'y karahasan. Sumasakit ang puso niya sa pagpili kung sino ang gumawa ng mali. Ngunit kailangan ng kaparusahan para matigil na ang ganitong pangyayari. Dapat nilang gawin iyon upang matulungan ang mga magulang ng kanilang estudyante, na ipinagkatiwala sa kanila ang kanilang anak. At umuwi ng may kapayapaan sa isip. Tinanong niya si Jung kung ano ang nangyari. Nagsimula siyang magsalita ng may peking pag-iling sa kanyang boses at sinabing may tinukoy siyang ibang-iba na sinabi ni Chul. Naglalakad lang siya nang makita niyang binubugbog ni Kim si Park sa hindi malamang dahilan. Maaari itong patunayan ng mga kaklase doon, it's a fact na si Kim ang nagsimula ng laban. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang mukha, sinabi na nakita niya ang kanyang kaibigan na binugbog, kaya siya ay tumulong. Ngunit walang pag-aalinlangan, itinaas ni Kim ang kanyang opensa gamit ang isang bagay at ito ay ang kandado. Siyempre, nakaramdam din siguro ng intimidation si Kim sa dami ng sumugod sa kanya, pero siya, walang oras na iniisip ang kanyang nararamdaman dahil si Park lang ang kanyang inaalala. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit sinisisi siya ni Mr. Chul. Dumating din si Kim para bugbugin ulit siya pagkatapos siyang pag-alitan ni Chul. Pinugbog siya sa harap ng mga kaklase. Nakikita natin na si Jung ay may ngiti sa ibaba ng kanyang mga kamay, na hamak na gagaw talaga.
Tumayo ang ina at sinabing maingat nilang pinalaki ang kanilang pinakamamahal na anak upang ito'y hindi masaktan, pero tingnan mo kung anong nangyari sa mukha niya. At lahat ng ito ay dahil lang sa away sa paaralan. Ngayon lang ito nangyari sa kanyang anak, ngunit hindi nila alam kung kailan ito maaaring magsimulang mangyari uli sa iba pang mga bata. Sila, bilang mga magulang, ay hindi dapat maging mangmang. Dapat nilang parusahan ang nangbubuli. Ang iba pang mga magulang ay nag-uusap at dumating sa conclusion na dapat nilang parusahan si Kim. Iniisip ni Park at ng kanyang gang, na nasa ospital, na si Kim ay masisira at magugulo na, bilang ang nanay ni Jung na isang soccer mom na kayang baliktarin ang paaralan para sa kanyang mahalagang anak. Malamang totoo nga ang sinabi ni Park, pero kung hindi siya mapapatalsik, mang-aasar siya para gawin niya ito. At kung siya ay mapatalsik, siya ay hahabulin niya para sa kabayaran, dapat silang lahat makakuha kahit 1 milyong para kay Kim. Hinampas ni Chang ang kanyang kamao at sinabi na dapat nilang pag-usapan ang totoong nangyari. Hindi ba nila alam na si Jung, ang demonyong may mukha ng tao, ang nagplano ng lahat ng ito? Inihiling ng punong guro na ihinto niya ang pagtawag sa kanyang estudyante na isang demonyo. Ngunit sinabi ni Chang na si Jung ay hindi mababang uri sa personal group ni Park, at laging nanghaharas at ninanakawan nila ang ibang estudyante. Medyo sikat din sila, sikat sila na walang taong hindi nakakaalam tungkol sa kanila. Direktang tinanong siya ni Chang kung bakit niya ito sinusubukang pagtakpan, dahil ba sa natanggap niya ditong suhol. Sinisikap lang ni Kim na ipagtanggol ang kanyang sarili, at binanggit din ni Chul na kailangan nilang tumingin sa mga batayan ng kasong ito. Sinabi ni Chang, noong bata pa sila, nakatayo lang ba sila kapag may mga ganyang binubugbog sila ng mga thugs? Ang ina ni Jung ay sapat na at gusto na malaman kung bakit niya tinatawag ang kanyang anak na isang thug. Inihiling din niyang malaman ang pagkakakilanlan nito, dahil narinig niyang walang magulang si Kim. Ngumiti si Chang. Nakita natin na talagang hiniling ni Kim na maging custodian niya. Sinabi ni Chang na kung kailangan niya ng pera, dapat niyang sabihin ito. Sinabi ni Kim na kailangan niya ng kayamanan para sa mga bagay na kanyang naplano, ngunit kung kailangan lang niya ng pera, mas pipiliin niya ang mga mas simpleng paraan. Sinabi niya na plano niyang magdulot ng maraming gulo sa paaralan, hindi basta-bastang bagay na karaniwan iyon sa paaralan, ngunit ang mga insidente ay sapat na malaki upang magdulot ng mga legal na problema. At sa tuwing mangyayari iyon, umaasa siyang babalikan siya ni Chang at tutulong sa pagresolba ng problema. Sinabi ni Kim na kung magagawa ito ni Chang para sa kanya at masiyahan siya, anuman ang kailangan niyang gagawin niya siyang chairman ng Myungjin Construction Company, o marahil isang bagay na mas higit pa. Tinanggap ito ni Chang, sinabing magaling siya sa mga ganyang bagay. Inihayag niya ang kanyang pagkakakilanlan sa committee, na sinasabing siya ang tagapagpangalaga ni Kim at gayon din, ang panganay na anak ng Myungjin Construction Company. Sinabi ni Chang na si Kim ay parang nakababatang kapatid na sa kanya. Hindi siya yung tipong manggugulo, ngunit pagkarinig niya na siya ay tinawag sa isang komite, agad siyang tumakbo dito, isinantabi ang lahat ng trabahong mayroon siya. Sinabi niya na ang Chianil High ay isang prestihiyosong paaralan at umaasa na makakapag-aral dito si Kim nang walang gulo. Pinabalak din niyang sponsoran ang paaralan sa pangalan ng kumpanya, ngunit isinasaalang-alang niya ito ngayon. Sinabi niya na ang mga tagapagturo ay dapat magtanim ng magagandang pagpapahalaga sa mga mag-aaral. At kung ito nga, bakit si Kim, na lumalaban sa pambubuli, ay pinarurusahan? Lahat sila ay binabaliwala ang ilang taon ng pambubuli na pinagdaanan ni Kim at pinarusahan siya sa pagtatanggol para sa kanyang sarili. Nasaan ang lahat ng mga ito noong siya ay binubugbog? Bakit sila pumikit noong si Kim ang biktima? Kung ginawa nila ito dahil siya ay mula sa isang mahirap na pamilya at sila ay nakakatanggap ng suhol na pera mula sa pamilya sa mga bully, ipinangako niyang hindi niya ito pababayaan ng ganon kadali, babaguhin niya ang lugar na ito. Ang bully na nakaupo sa upuan ng biktima at ang mga nasa panig ni Jung, ay sisiguraduhin hindi sila makakatuntong sa desan, tanggapin na lang nila iyon bilang isang banta. Nagulat ang punong guro sa pagkakataong ito, hindi ba't naulila si Kim at kasama niya na ngayon ang kanyang lolo at nakatatandang kapatid. Kung papanigan niya si Jung, hindi niya mapapangarap na magkaroon ng koneksyon sa Myungjin Construction. Malamang napapaalisin siya sa Daesan City kung makikipagtalo siya sa mga makapangyarihang tao.
Ngunit ito rin ay isang pagkakataon upang makakuha ng magandang kondisyon sa kanila. Kahit tawagin siyang traidor, kung iisipin niya ang kinabukasan ng school, dapat kampihan niya si Kim. Sinabi niya na narinig niya ang tungkol sa isang grupo ng mga bully na bata, at ang pinuno ay malamang na si Jung. Sinubukan ng ina na sagutin ito, ngunit walang nangyari dahil hindi niya ito hinayaang magsalita. Sinabi ng punong guro na ito ang mga katotohanan, at ito ay isang lugar kung saan inilalagay ang paghatol sa mga katotohanan lamang. Si Kim ay isang high-achieving na estudyante, may dahilan siya, kaya dapat hayaan siyang sabihin ang kanyang panig ng kwento. Sinabi ni Kim na sinabi niya sa mga guro ang tungkol dito ng maraming beses, ngunit pareho lamang ang kanilang mga sagot. Sa totoo lang daw magaling na estudyante si Park, at naglalaro lang daw sila, kaya dapat maging responsable tungkol dito. Kahit tingnan pa ng mga guro ang kaso, papagalitan lang daw sila. At ngayon, oo, sinaktan nga niya si Jung at ipinadala rin sa ospital ang iba. Pero bakit siya nakaupo dito? Dahil minsan lang niya sinaktan sila. Dahil siya ang nasa mali. Hindi, dahil akala nila ay wala siyang kapangyarihan. Hinihiling niya na maparusahan muna hanggang na gumagawa ng ganoong gawain hanggang ngayon. At kung hindi, ikakalat niya ang pangyayaring ito sa labas ng paaralan. Malalaman ng lahat ang realidad ng Chenil High, at magiging kahihiyan ito sa Desan. Dapat mayroong tiyak na parusa. Sinabi ng ina na hinding-hindi siya papayag na managot ang kanyang anak at tumawag sa kanyang asawa. Sumagot siya at ipinaliwanag niya ang sitwasyon, na sinasabi na sinisisi nila si Jung para sa lahat nito dahil lang ang custodian ni Kim ay ang panganay na anak ng Myungjin Construction. Galit na galit ang asawa, hinihiling na bumalik siya kaagad. Ang lalaking iyon ay maaaring sirain ang kanilang pamilya at lahat ng bagay na kanilang binuo ng ilang segundo, hayaan mong kunin ni Jung ang anuman na parusa. Nang gabi ring iyon, naisip ni Kim ang nangyari sa pagpapatalsa kay Jung at sa pagtanggap ng 100 oras na voluntaryong trabaho. Sinubukan ni Jung na gumanti sa kanya, ngunit pinigilan siya ng kanyang sariling ina. Ngumiti si Kim at hiniling na lumuhad siya at magmakaawa. Tinanong ni Jung kung bakit niya gagawin ang ganoong bagay, dahil siya ay pinatalsik na. Sabi ni Kim na tanungin ang kanyang ina na nakatalikod. Uumulong siya sa tainga ni Jung na dapat niyang subukan ang kanyang makakaya upang aliwin siya, hanggat maaari hindi ito nagtatapos sa pagpapatalsak lamang. Ang ina ay desperadong hinimok si Jung na magmakaawa, at ginawa niya ito. Ginagaya ng eksena ang ginawa ng lola ni Kim sa past life niya. Luumuhod si Kim sa level niya at sinabing hindi na siya mabuting tao, kaya dapat na siyang magdasal. Dahil ang kanyang kinabukasan ay mapupuno na lamang ng paghihirap mula ngayon. Sa pagtatapos ng komite ng deliberasyon, nakagawa siya ng unang panalo at palapit na siya ngayon sa mastermind ng gang, na nagtangkang itulak siya hanggang sa kanyang kamatayan. At dito muna matatapos ang ating recap. Huwag kalimutan ang mag-subscribe para mas updated sa ating bagong i-upload na video. Maraming salamat!